Morning. Siguro before I start, meron lamang po akong kaunting announcement. Ah, okay, so Solo Cristo Camp, so please pray. Pray for this camp, pray for me, the speakers, part din po ako sa speaker sa Solo Camp, although sa divided session. So this will be in April 17 and 19 sa Mount Makiling. And yung susunod, the cost sa youth camp naman ito ng Higher Up. Same place, same date. Dito main plenary speaker din ako. So medyo maraming aaralin. So please do pray for me regarding the preparation. Pray for the youth, pray for the young adults na mga pupunta. Maraming salamat sa mga nagbigay tulong para sa mga youth. Indeed, yung blessing po na yun ay punong-puno po ng pagpapasalamat. Siyempre ang mga kabataan natin dahil it's been a blessing na alam mo yun, na nakikita nila from the people in our church are supporting them. At palagi ko silang pinapaalalahanan yung mga kabataan po natin about the goodness of God and how the church also moves in showing their love para din sa kanilang lahat. So please do pray for the youth. Siyempre, this is a gospel opportunity for them who will be attending and sana maging blessing ito para sa lahat ng mga bata na dadalo. Okay? Not only that, may darating po tayong conference this coming May 29 and 30. Actually, hanggang 31 ito. Darating po si kalimutan Jerry Rag. Okay, palagi ko nakakalimutan yung pangalan ni Jerry Rag. Ako pa naman yung nag-video ng kanyang ng kanyang plug-in. Okay, so yung 29 and 30, this is for pastors or male leaders po ng church. So if you know pastors or church leaders ng mga kalalakihan, please do invite them sa May 29 and 30. That is Thursday and Friday. Okay, Thursday and Friday. Ito po ay sa Sini Adarna. Siguro kung naka-attend na kayo ng conference ng Higher conferences, ito po ay palagi sa Sini Adarna. So same place pa rin po sila hanggang ngayon. Okay? And then yung susunod po, this is open for everyone. Holiness over happiness, saved to be sanctified. So mainly ang teaching dito is about holiness. Dahil may book po si Dr. Jerry Rag regarding that. So he will be teaching that May 31. That would also be from 9 a.m. to 5 p.m. Same place din po, Sini Adarna. So I pray na lahat po tayo as a church ay maka-attend. May not yung registration be a problem. Ang Panginoon naman po ay palaging nagpo-provide para sa atin. At kung transportation, marami naman pong may sasakyan sa atin. Ihahatid ho kayo sa sakayan. Joke lang po yun. Siyempre, isasabay po namin kayo, gagawa kami ng paraan para ang bawat isa ay makadalo po sa gawaing ito, sa ministry po na ito. Okay, so praise God for this. Ngayon lang po ulit nakabalik ang Higher conferences. Parang yung huli pa yata, pre-pandemic days pa yon. So it's been 5 years na yata. Hindi ko na lang i-mention kung sino yung huling nagturo, pero siya na yon. Okay. Not only that, siguro let me share also, it's been a blessing. You have prayed with me dito sa application ko for the Midwestern Baptist Theological Seminary. I have gone through a week na, so isang linggo na ako nag-aaral. Online po yung aking MA, so I am taking MA in Biblical Counseling. So please do continue to pray for me dahil medyo mabigat po pala. Okay, so ngayon ko na naiintindihan kasi when I was talking to Pastor Kito, who graduated in Master's Seminary, sabi niya ang readings daw nila per sem is around 5,000 pages. 3 to 5,000 pages. So ako this week pa lamang nasa 350 na yata yung nabasa ko. So parang weekly, so 8 weeks ito. So sabi ko, Lord, okay, kayo na lang po ang mag-sustain sa akin. And it's heavy in reading, heavy in making essays, writing. So puro writing po siya. Wala po akong, alam niyo, I was expecting may video panonoorin. Wala pala. Yung isang subject ko, 40 minutes lang yung video. And then the remaining was reading. Puro reading. So, sabi ko nga sa asawa ko, sumasakit na yung mata ko dahil hindi physical book yung ginagamit ko. Computer o kaya yung cellphone ko. So, please do pray for me to be sustained. And
nakakahiya mang sabihin pero, na nacha-challenge ako sa mga ka-classmate ko kasi kung magsulat sila't sumagot sa mga discussion namin ay parang mga scholars sila. So, ako kasi simple English lang, yung parang siyempre Filipino, I'm the only Filipinos student doon na galing pa nasa Pilipinas. So, medyo na challenging in a way na, I'm so humbled by the Lord na nasu-sustain niya ako every day na alam mo yon makasagot pa rin, may quizzes every week. So, open book naman pero hindi ko mahanap yung sagot. Parang ang weird ano. So, but it's an exciting thing. It will be 8 weeks. For me, ang end ko is May 1st. So, ito yung aking first. Naka-graduate na ako. Alam niyo, graduate na ako ng MA in Biblical Studies. Pero ang dali palang mag-aral sa Pilipinas. Parang napakasimple pala. So, please do pray for me. Yun lang yung aking request. Do pray for me. In the coming days, actually, may 2 thesis ako kagad gagawin. Ang galing ano, thesis kagad. So, tapos long essays. So, please do pray for me regarding those things. Tapos, kung alam ko lang na matatanggap ako sa Midwestern, baka hindi na lang muna ako sumama sa Cebu. Papayagan naman ako ni Pastor Bob siguro, pero bayad na po ito sa church natin. So, I'll be there. At siyempre, I'm preparing for teachings in our church every week. So, hindi ko naman din pwedeng pabayaan ng ating church, then counselings pa. So, please do pray for me. Bakit biblical counseling? It's been in my heart for a longest time na yata. And the Lord has been blessing me and allowing me to be able to attend mga teachings, seminars about biblical counseling. And medyo nape-pressure din ako dahil the last time I went to Bands of Love, kinausap ako ni Pastor Bong Bulusan. Sabi niya, we were talking about the Biblical Soul Care Philippines, so it's shut down for the meantime. And then Pastor Bob was telling us about you, that you will be studying. So CCM is just waiting for you. Parang hindi naman siya nakaka-pressure ano. Ah, Tapos may nag-message sa akin this week, sabi niya, nagtatanong siya about biblical counseling. Sabi niya, Brother Jay, totoo ba ikaw ang mag-head ng biblical counseling ministry dito sa Hayarak? Brother Bob already told us. Okay. So, nakaka-pressure pero the Lord has a good plan for this. Sana lang matapos ko yung MA ko. Pero yung isa pang prayer is yung certification ko for ACBC. I'm undergoing that also. So ito malaki din yung requirements dito. So please do pray for me. Kailangan ko siyang at least yung first step matapos ko din ng May, end of May. Meron pa akong 20 hours na videos na panonoorin. So medyo mahaba pa 'yan. Di ko alam kung paano ko siya maipapasok sa mga schedules ko. But I have to finish also that para by the end of the year, by God's grace, God willing, na sana matanggap ko na rin yung certification for ACBC. So, yun lamang po. Please do pray for me regarding those things. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness, for your love, for allowing us once again this morning to gather and to study your word. Salamat dahil patuloy po kayo na nagiging tapat sa amin, especially as we go through the Gospel of Luke, sa mga bagay na aming pong natututunan, sa mga bagay, Panginoon Ama, na binibigyan niyo pong linaw sa amin, upang aming hindi lamang ito maunawaan, kung hindi makita po namin yung mga katotohanan na ito at maisabuhay din sa amin, Panginoon Ama, upang kayo'y aming maluwalhati. So, prepare our minds, prepare our hearts for your word, and may you be glorified in everything. In Jesus' name we pray. Amen. Para sa mga magulang, inyo bang naalala pa ang kapanganakan ng inyong unang anak? Kung ako kasi isa lang yung anak ko, so wala akong maalala pang iba kung hindi yung birth ni James. Hindi ba't puno kayo actually ng excitement? Okay? At the same time, puno din ng concern kung ano ang mangyayari. Okay? Concern dahil alam natin na ang panganganak ay hindi simple. Para sa mga lalaki siguro, parang hindi natin siya masyado naiisip. Para sa mga kababaihan, for sure, hindi po ito isang bagay na madali na kanilang pagdaraanan. May mga sitwasyon na maaaring maaring magkakomplikasyon o magtagal ang panganganak, katulad ni Del.
Dinala ko si Del ng evening yata noon na nanganak siya afternoon na kinabukasan. So, medyo matagal yung pag-aantay namin. Parang alam mo yun, parang iniisip ko nung madaling araw, baka ipapanganak na anak ko, baka ipapanganak na. Nag-breakfast na ako, nag-lunch na ako, wala pa rin yung anak ko. Okay? Kasi pala nakapulupot yung cord sa liig ni James, kaya hindi siya maipanganak. So, they went to our room and then asked me kung pwede daw na isisarya na. Sabi ko, wag. Joke lang. Siyempre, nag-undergo ng cesarean si James tuloy, si Del. And yun. Siyempre, yun yung parang pangamba mo, no? Pero in all things, alam natin, nating mga mananampalataya na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay at sa kanya lamang tayo umasa. Ganon din po yung storya nung kay Elizabeth. Okay? Sa araw ng kanyang panganganak ay alam niya na kasama niya ang ating Panginoong Diyos at hindi siya pababayaan dahil ito na yung simula ng pagtupad ng plano ng Diyos para sa kanilang dalawa ni Zechariah. Kasi may pinangako nga sa kanila ang ating Panginoong Diyos. Ito na yung pagtupad ng pangako ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao na meron ng maghahanda ng pagdating ng tagapagligtas. Dahil kanyang ipapanganak nga si John the Baptist na siyang tagapaghanda ng daan para po sa ating Mesaya. Tayo ngayong umagang ito ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Gospel of Luke at tayo ay magtatapos na sa unang chapter. Okay? So after how many Sundays, atin na pong matatapos ang chapter 1. Ating aaralin ang verse 57 up to verse 80. Medyo mahaba po ito ang ating passage pero hopefully maaral natin ang lahat ng mahalagang bahagi ng narrative o ng story na ito ng kapanganakan ni John the Baptist. So atin tingnan yung ating magiging outline. Apat na bahagi po natin hahatiin ito. The birth, the naming, the benedictus, the preparation. Para at least maging madali po sa atin na maalala at magkaroon po tayo ng understanding. Kaya hindi ko na po babasahin ang passage pero babasahin ko to every point ng ating outline. Okay, the birth. Okay, verse 57, now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son, and her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. Siguro if you have a Bible, cell phone, maybe you can open that in Luke chapter 1, verse 57 para mabalikan po ninyo yung mga bagay na atin pong tinitignan. Kung inyo pong maaalala, ang mga pangyayari bago ang kapanganakan ni John, ating nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kung inyong maalala lamang yung ating inaral sa verse 5 to 17 before. Dito ipinakilala ni Luke sila Zechariah at Elizabeth. Si Zechariah, alam natin siya ay isang priest at sila ay parehong righteous at blameless sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero may problema silang parehas. Sila ay advanced in years. Matanda na si Elizabeth at sila ay walang anak at mukhang sa age niya, wala na po talagang pag-asa na siya po ay magkakaroon pa ng anak. At inaaral na nagpakita din si Angel Gabriel kay Zechariah habang siya po ay naglilingkod sa loob ng temple. At alam natin na siya ay puno ng takot ng mga oras na yon. Sabi nga, di ba nanginginig daw siya sa takot. At hinayag sa kanya ni Angel Gabriel na ang kanilang ang kanilang panalangin ng kanyang asawa ni Elizabeth ay dininig na daw ng Diyos. At sila daw ay magkakaroon ng anak na lalaki at papangalanan nila siyang John. Okay? At sa verse 57, yung lahat ng mga pangako na yon na ibinigay dun sa mga unang verses natin, natupad ngayon ito sa verse 57, yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanila. Hindi lamang iyon, sabi din ni Gabe, na siya ay mapupuno ng kagalakan at marami ang mag-rejoice sa kanyang kapanganakan. Nabanggit din yun doon sa una nating pag-aaral o sa unang mga verses. At ito ay natupad naman sa verse 58. And her neighbors and relatives heard that the Lord has shown great mercy to her, and they rejoiced with her. So, dito mahalaga na makita natin, balikan yung verses 5 to 17 upang mapaalalahanan tayong lahat na ang bawat pangako ng Diyos, ito ay kanyang tinutupad. Mahalaga po ito na makita po natin dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Mayroon isang Christian writer actually na ang kanyang pangalan ay Dr. Everett Storms. Kanya nang nabasa daw yung Bible 27 times from cover to cover at after that, sa kanyang pagbabasa, nagbigay daw siya ng oras na bilangin ang lahat ng pangako ng Diyos. From Genesis to Revelation,
tinake note niya ang lahat ng promises ni God. In conclusion, kanyang nabilang ang pangako ng Diyos sa tao. Actually, maraming promises doon, pero i-count na lang muna natin, bibigyan natin ng point yung kanyang pangako sa tao from God to men. Okay? Mababasa natin daw sa Bible yung pangako ng Diyos sa tao ng 7,487 times. Ganun daw karami yung promises ni God sa tao. Okay? 7,487 promises ng Diyos sa atin. Lahat ng ito ay kanyang tinupad at tutuparin, kasi marami pang pangako na tutuparin si God once na makasama na natin siya at doon natin ma-experience lahat ng yon. Tutuparin niya dahil itong lahat ng ito ay may kasiguruhan tayo dahil ang ating Panginoong Diyos ay ating mapagkakatiwalaan dahil siya ay tapat. Now, hindi ko alam kung accurate ito, pero kung gusto ninyong magbilang din para masabi ninyong, totoo nga 7,487, pwede nyo na pong simulan ngayon. Siguro baka bago kayo mamatay ay oo nga, totoo nga yun. Okay? Siguro ang mahalaga sa lahat ng ito ay ang makita natin na ang pangako ng Diyos ay tunay. Siya ay tapat at kanyang tutuparin ang lahat ng ito. Kaya naman ang unang application na ating matututunan dito sa ating pag-aaral sa verse 57 to verse 80 ay ang katapatan ng ating Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Siguro baka napag-iisip na kayo, no, lahat ng mga promises na experience ninyo, nakita ninyo, tunay ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw, in some way, ay nasa sitwasyon na nag-aalala o nawawalan ng pag-asa, iyong panghawakan lamang palagi ang pangako ng Diyos sa atin. Mahalaga na makita po ninyo. At mahalaga na nagbabasa kayo ng Bible. Kasi ang isipin nyo ngayon, teka lang, parang wala naman akong alam na pangako ng Panginoong Diyos. Pero every time you read the Word of God, diba, it's a revelation para sa ating lahat na mapaalalahanan tayo ng ating Panginoon ay tunay na tapat. Ngunit ito lamang ay simula ng pagtupad ng mga pangako ng Diyos. Sa ating pang mga aralin sa Bible, ito po ay puno ng pangako. Start pa lamang po ito kung ating titignan. Nasa chapter 1 pa lamang tayo ng Luke. Okay? Verse 57 and 58, dito atin nang naaral yung pagtupad ng Diyos. Sa pangakong anak para kay Zechariah at Elizabeth, nagresulta ng pagpupuri at kagalakan sa lahat ng tao dahil lahat ng ito sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Second point, the naming. Verse 59 up to verse 66. Basahin ko lamang po ito. Sabi doon, and on the 8th day, they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father. But his mother answered, no, he shall be called John. And they said to her, none of your relatives is called by this name. And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, his name is John. And they all wondered. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. And fear came on all neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts, saying, what then will this child be? For the hand of the Lord was with him. Makilipas ang isang linggo, okay, pinanganak siya. After 8 days, lumating naman yung araw ng circumcision. Okay? Ang circumcision ay required actually sa lahat ng Jewish male. Kung ang babae na nanganganak, ang lalaki, sinicircumcise. Okay? At mababasa natin ito, yung requirement na ito sa Genesis 17:9-14 at sa Leviticus 12 verse 3. Siguro ang isang mahalagang reason ng circumcision for the Jews ay ang kanilang pag-identify na sila ay bahagi ng bayan ng Israel. Covenant po kasi ito ng ating Panginoong Diyos kay Abraham before. Dahil nga, sabi ko nga, ito ay Abrahamic covenant. Sabi sa Genesis 17 verse 9-14, basahin ko lamang. Sabi doon, and God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your offspring after you. So clear yun, ano? Malinaw ko na hindi lamang sa kanya, but yung offspring after pa niya. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He who is 8 days old among you shall be
circumcised. Every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not of your offspring, both he who is born in your house and he who is bought with your money shall surely be circumcised. So shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant. Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people. He has broken my covenant. Ating makikita yung pagsunod nila sa tinakda ng Diyos para sa ipinapanganak na batang lalaki. At hindi bahagi sa covenant ng Old Testament na ito yung pagbibigay ng pangalan. So may covenant ng pag-circumcise, pero dito makikita natin kasama din sa time ni Zechariah at Elizabeth na magbibigay daw ng pangalan. Okay? Ito ay maaaring nadagdag na lamang in time. Maaari din na ito dahil sa pinangalanan si Moses sa araw ng kanyang circumcision at maging si Abram sa araw nang siya ay na-circumcised, ibinigay naman sa kanya yung pangalang Abraham. Siguro baka doon nila kinuha yung understanding na yun, pero wala pong command doon. Siguro naging part na lamang siya ng tradition ng mga Hudyo at that time. Pero according to Jewish tradition din, dapat daw mayroong 10 witness sa circumcision. Kaya meron silang kasama ng mga tao at that time. Pero ang kakaiba sa ating passage, if you read it at nabasa naman natin kanina, yung pakikialam po ng mga taong nagwi-witness sa pagpapangalan sa bata. Napansin niyo yun? Parang kung kunyari, no, pinapanganak si James o kaya isi-circumcise siya, yung mga tao na sa paligid, pangalan niyan Robert. Alam mo yun, parang, o kaya pangalanan mo Brando. Di ba? Parang, teka no, bakit mo pakialam, nanay, tatay ako, di ba? Kasi sabi nga nila doon, and they would have called him Zechariah after his father. Verse 60, makikita natin ang pagsagot kaagad ni Elizabeth. Nung narinig niya yun, ito yung pangalan mo. Wala naman masama actually dun sa pangalan Zechariah, dahil pangalan po ito ng kanyang tatay. Ang sagot kaagad ni Elizabeth, no. Actually in Greek, sabi nga, ito ay emphatic sense of negative sense. Negative na negative siya. Parang ganon. Ito isang matinding pagtanggi. Hindi ito no. Hindi ito yung parang kay Adeli na no. Medyo mas matindi pa yung kanyang pag-no. Okay? In contemporary way daw, sabi niya, no way, Jose. Parang ganoon. So, pangalanan mo itong ganito, no way! Parang ganon daw yung dating in our time sa kanyang pagsagot nung kanyang narinig na pangalan ng Zechariah. Dahil alam ni Elizabeth kung ano ang plano ng Diyos para sa bata, dahil for sure ito ay nabanggit na, although hindi na ibanggit ni Zechariah dahil hindi nga siya nakakapagsalita. For sure, na isulat ni Zechariah ito sa kanya, na-explain na through letter, through tablet, okay? Dahil si Zechariah ay hindi nga nakakapagsalita. Nabigyan na ni Zechariah si Elizabeth ng buong detail sa mga pangyayari ng pag-uusap niya tsaka nung ni Angel Gabriel sa loob ng temple. Sabi nga ni Elizabeth, he shall be called John. Okay, hindi John Wick. Baka mamaya nasa isip niyo John Wick. Siyempre, John the Baptist. Okay? Pero medyo insistent ang mga tao na naroroon. Maari kasing sila, relative o kapitbahay, yung pinakamasakit doon, kapitbahay mo, pakikialaman ka. Pero sila pa ang nag-i-insist na none of your relatives is called by this name. Walang kang relative. So, in Jewish tradition, yung pangalan dapat mo ay parang, at least, sabi nga nila, yung tradition nila dapat, yung pangalan ng panganay mo ay pangalan ng lolo. Kung sino yung lolo, yun yung ipapangalan mo sa anak mo. Okay? Dapat pala si James Juanito, no? Dahil tatay ko is papalitan natin, magastos man, pero joke lang yon. Pero yun po yung kanilang tradition. At alam nila na hindi ordinary yung pagpapangalan ng John para doon sa kanilang magiging anak. At naisip nilang Zechariah dahil syempre to give honor kay Zechariah dahil isa siyang priest sa temple and at the same time hindi pa siya makapagsalita. Parang siguro thinking ng mga tao na kawawa naman yung tatay mo ay nagkaanak pero hindi makapag-worship, wala tayong marinig sa kanya, pangalan natin siyang Zechariah. Okay? Pero insistent si Elizabeth na ipangalan ay John. Okay?
yun yung kanyang ipinipilit din sa kanila. And yung mga tao, okay, hindi sila makapaniwala kay Elizabeth. Sabi sa verse 62, and they made signs to his father. Hindi ko alam kung paano nyo isa sign language yung, hoy, ka dito siguro. Pangalanan mo dito yung bata. Para gano'n, ano, na Zechariah, your name mo, okay? Inquiring what he wanted him to be called. Siguro naisip nila na tanungin natin si Zechariah, huwag na tayong magtalo-talo para sure tayo. And then verse 63, sabi doon, and he asked for a writing tablet, si Zechariah, iPad, and wrote, okay, his name is John. And they all wondered. Okay, nung nagsulat siya, a certain tablet nila at that time, sinulat niya, his name is John. Napansin ba ninyo na after ipinanganak din si John, after 8 days, hindi pa rin nakakapagsalita si Zechariah? Di ba parang, pag lahat ng ito'y nangyari na, makakapagsalita ka rin, okay? Pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Natupad na ang pangako ng Diyos na ipapanganak, magkakaroon sila ng anak, pero si Zechariah ay walang kapasidad na makapagsalita. Actually, hindi lamang yun, hindi lang siya makapagsalita, hindi din siya nakakarinig. Kasi sinabi ngang they made signs. Kasi pwede naman, kung nakakapakinig si Zechariah, anong gusto mong pangalan sa anak mo? Hindi naman gano'n eh. Sabi, they made signs. Tapos, naghingi siya ng writing tablet para niya itong masulat. So, siya po ay naging isang mute. Okay? Wala siya napapakinggan, hindi din siya nakakapagsalita. Ito ay naging consequence ni Zechariah dahil hindi siya nanampalataya o naniwala sa mensahe ni Gabriel at sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman kailangan pa niya na mag-sign language para kay Zechariah. Sa tagpong ito, maari na ito ay ibinigay ng Diyos na pagkakataon kay Zechariah na tumugon ng may pananampalataya na sa kanyang pangako. Kasi alam mo yun, sinabi papangalanan mo siyang John. And then binigay yung situation na meron mga tao nangingialam, hindi, Zechariah ang ipangalan. Hindi, alam ni Zechariah, 9 months before, kausap niya si Gabe, ito ang kanyang ipapangalan sa kanya. Bigay mo ang pangalang John. Ngayon, naisip na ngayon ito ni Zechariah at that time, na okay, ito na yung pagkakataon ko na mapatunayan ko na ang Diyos ay tunay at tapat sa akin at ako ngayon ay nananampalataya na sa Kanya. Kaya naman, dali-dali din si Zechariah na sumulat at sabihin sa kanilang lahat na ang pangalan ng kanilang magiging anak ay John. At ito ngayon ay nagresulta ng amazement sa lahat. Bakit? At ang actually, nakakakamangha pa dito ay yung pagkatapos isulat ni Zechariah yung name o yung pangalan ng kanyang anak, sabi sa verse 64, and immediately his mouth was opened and his tongue loosed and he spoke, blessing God. Galing, no? After niyang isulat, nakapagsalita siya. Dahil doon na yung action eh. Ito na yung response eh. Hindi lang siya yung parang, yeah, I believe. Yung iba kasi nasa isip lang. Pero ito, nag-require ang ating Panginoon na magkaroon siya ng action mismo, ng actual response doon sa kanyang pananampalataya. After 9 months na naging mute, ngayon dahil sa pagtugon niya ng may pananampalataya sa pangako ng Diyos, siya ay nakapagsalita na rin. Hindi na ito pinalampas ni Zechariah, siya ay tunay na nampalataya sa Diyos dahil kanyang sinunod ang salita ng Diyos na pangalanan ang kanyang anak na John. At ang kasunod nito ay pagpupuri sa Panginoong Diyos. Napakaganda, no? Dahil kanyang na-experience, nakita yung faithfulness ng Panginoon in answering yung kanyang prayer, pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, ito na ngayon siya nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, genuine faith always expresses itself in jubilant praise. And where there is no real worship, we may wonder if there is any true faith at all. Any true faith, palagi itong nagresulta ng pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Doon lamang po natin makikita kung ang ating pananampalataya ay tunay. Okay? Ang tunay na pananampalataya ay nagresulta ng tunay na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Pagpupuri na hindi po ito nakataon sa mga blessing na inyong natatanggap o nagagawa, kundi pagpupuri sa kanyang karakter kung sino ang ating Panginoon. Mahalaga na makita natin ito. Kaya nga last Sunday, aking tinanong kayo, kailan ang huli ninyong pagpupuri sa Diyos?
patungkol sa kaligtasan na kanyang hatid sa kanyang anak, patungkol sa kanyang anak na siyang nag-alay ng kanyang buhay para ikaw ay mapatawad at ngayon ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Alam mo yun, yung being reminded sa ginawa ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa ating lahat, nagpupuri nga ba kayo? Dito ating makikita ang tunay na pagpupuri ni Zechariah sa ating Diyos. Ito ay dahil sa kanyang pagkilala kung sino ang ating Panginoon. Have you worship God that way? At nawa, meron po tayong ganong klaseng pagpupuri. Yung maalala mo kung sino siya and then you will just burst out with praise and thanksgiving sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa verse 65 and 66, ating makikita din ang naging tuon ng mga tao na nakasaksi sa kapanganakan ni John at ang muling pagsasalita ni Zechariah. Verse 65, and fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts. Ayan, tinago lang nila. Okay? Saying, what then will this child be? For the hand of the Lord was with him. For sure, takot ang kanilang magiging tuon. Yung magiging tugon dito. Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng ng fear? Dahil hindi nila naunawaan ang lahat ng kanilang nakikita sa mga oras na yon. Si Elizabeth, isang matandang babae nanganak. Isipin niyo yon, di ba? Parang kunyari yung lola mo nanganganak. Parang weird, di ba? Parang, teka lang, bakit nangyayaring lahat ng mga ito? Lalo na siguro yung mga iba na hindi pa nakakaalam talaga yon. Si Zechariah na naging mute for 9 months, biglang nagsalita. Alam mo, parang miracle after miracle, nakikita nila ang lahat ng ito. Ang bata na ipinangalang John na hindi nakabase sa kanilang nakagawian. Bakit parang kakaiba ang lahat na nangyayari sa mga oras na ito? Lahat ng mga tagpong ito ay tunay na para sa mga hindi nakakaalam ng plano ng Diyos ay mangangamba o magkakaroon ng takot. Kaya naman dali-dali na kumalat ang istorya na ito sa kanilang lugar. Hindi dahil chismosa sila. Kasi siyempre may news eh. Bahagi siya eh. May mga pangyayaring kakaiba. Kailangan maikalat ito dahil ito, siyempre, malalaman din nila kung ano yung, aantayin kasi nila kung ano yung mangyayari kay John the Baptist eh. Na siya pala yung pinangako ng ating Panginoong Diyos na maghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. At lahat ng nakasaksi, kanilang isinapuso ang lahat at for sure, kanilang aabangan ang paglaki ng batang ito. Dahil alam nila na ang lahat ng nangyayari sa oras na yon ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Si God ito eh. Sabi mo yon, ang tagal ng ilang taon na hindi nagpakita ang ating Panginoon, walang message or anything, bigla ngayon ang daming miracle na nangyayari. Nasa kanilang isip, ano kaya ang plano ng Diyos para sa batang pinangalan ng John. Maliban sa mag-asawa, alam nila na ito ay pagtupad ng Diyos. Sa kanyang pangako na kaligtasan para sa sanlibutan. Alam nila na ang bata na ipinanganak at ipinangakong darating na messenger na naisulat sa Malakay 3:1. Alam nila ito eh. Kasi mga Hudyo sila, sabi nga sa Malakay 3:1, behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. Inaantay ito eh, ni Zechariah, ni Elizabeth, ng mga Hudyo. Ito na ngayon nakikita nila. Alam mo yung excitement na nang mangyayari na ito, mga bagay na ito, nakikita mo na kung paano sunod-sunod na tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako. So natapos na yung kapanganakan, yung pagpapangalan, natapos na rin yung unang song of praise ni Elizabeth, naaral na natin yon before. Natapos na rin natin yung Magnificat ni Mary, yung kanyang pagpupuri din sa ating Panginoon. Ngayon naman, tayo ay pupunta sa ikatlong bahagi, which is the Benedictus. Okay, this is the song of salvation ni Zechariah. Benedictus is song of salvation. Ating hatiin yung Benedictus sa dalawang bahagi para maunawaan po natin ito dahil medyo kakaiba po yung way ng pagpupuri dito ni Zechariah at maganda na maunawaan natin ito ng pinakamadaling pagkakaunawa. Okay? So una, blessing for God, which is verse 68 to 75, and a blessing for his son, kay John. Okay? Verses 76 to 79. So una, a blessing
for God. Siguro inyong napansin sa ating nabasa, at kung inyong titignan ang inyong mga Bible sa verse 68 to 75, bakit tuon ni Zechariah ay patungkol sa salvation sa kanilang enemies? Okay? Kasi sasabihin po dito, that we should be saved from our enemies sa verse 71. And then may sasabihin pa ulit siya sa verse 74 regarding enemies. Mahaba po yung explanation dito ni John MacArthur sa kanyang commentary. At marami pong mga technical na bagay na I think hindi niya na kailangan pa siyang intindihin pa. Pero isa-summarize ko ito para mas maunawaan po ninyo yung Benedictus. Ang mga pagpupuri actually na nabanggit dito ni Zechariah ay patungkol sa covenant ng Diyos sa kanilang bayan. Parang katulad ito ng Magnificat, nakabase siya in the Old Testament passages. So si Mary sa kanyang song of praise o pagpupuri, nakabase ito lahat sa Old Testament. So meron siyang mga quotations na ginagawa. At ganun din actually dito si Zechariah. Okay, mayroon 6 na covenants kung atin titignan dahil yung kanyang song of praise is based on the covenant of God. There are 6 covenants in the Old Testament. Ito yung Noahic, Mosaic, at yung priestly covenant. Nakita natin yun sa Genesis 9, Exodus 19, Numbers 25. Ang mga covenants na ito ay non-salvific. Ibig sabihin, hindi po siya about salvation. Okay? It's not non-salvific. Eternal spiritual salvation is not in view sa mga bagay na ito. Yung tatlong susunod na covenant na makikita natin o maaaral natin in the Old Testament ay yung Davidic Covenant, Abrahamic Covenant, at ang New Covenant. Ito yung tuon, ang tuon naman nito ay salvation. Kaya nga, nabanggit yung pangalan ni David, pangalan ni Abraham, and then yung susunod na pangako na sa ating New Covenant sa pagdating ni John the Baptist at ang ating Panginoong Jesus na siyang mag-open up ng New Covenant sa New Testament. Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, the Davidic Covenant is universal. It involves the eternal rule of Jesus Christ over all. The Abrahamic Covenant is national. It designates God's promised blessing of Israel. The New Covenant is personal. It refers to God forgiving sin in the lives of individuals. Of course, no one will enter into the full blessing of the Davidic and Abrahamic covenants apart from the salvation provided in the New Covenant. Bakit nagpupuri si Zechariah? Dahil tinutupad na naman ng ating Panginoong Diyos yung kanyang covenant. Be reminded, ang covenant po ay kasunduan ng Diyos at ng tao. Ang problema po sa lahat ng mga naging covenant na yon in the Old Testament, hindi po tumupad ang tao. Yun yung problem. Ngayon, ang kagandahan ng ating Panginoong Diyos, never siyang, alam mo yun, hindi tumupad sa covenant niya. At ngayon, dito, ipinapakita sa atin, sa ating pag-aaral sa Gospel of Luke, andito si God, faithful siya, kanyang tutuparin yung kanyang covenant para sa ating lahat. Ngayon sa ating passage, mababasa natin yung pangalan ni David at Abraham, kung saan si Zechariah ay nagpupuri sa Diyos sa kanyang pagtupad sa dalawang covenant na ginawa ng Diyos sa kanila. Verse 68 to 72 sabi doon, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to show the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. So dito, yung pagtupad doon sa Davidic covenant. Sa simula pa lamang ay pagbibigay blessing na kagad ni Zechariah sa Diyos ang kanyang tuon. Ang word na blessed in Greek, in Launida, is defined this way: to praise pertaining to being worthy of praise or commendation. So pagpupuri siya dahil karapat dapat na purihin ng ating Panginoon. At ang Benedictus ni Zechariah ay katulad din ng Magnificat. Puno ito ng pagpupuri na nakabase sa pangako at katotohanan na kanyang ibinigay sa ating lahat. Ito'y pag-alala ni Zechariah sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. And verse 68 ay pagpupuri sa Diyos ng kanilang bayan na Israel, dahil ito na ang araw ng kanyang pagbisita sa kanila upang sila ay kanilang iligtas. Sila daw ay i-redeem ng Diyos. Makikita natin ito
sa ilang passages in the Old Testament. Bigyan ko lamang po kayo ng isang example, is Psalm 111 verse 9. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. So ang Diyos palagi siya nagpapadala ng redemption, kaligtasan. Okay? Ito ay pagkilala ni Zechariah na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoong Diyos. Kaya nga sa kanyang Benedictus, meron siyang pagpapaalala sa atin na i-redeem niya na tayo. Ito na yung araw na ibinigay at itinakda ng Diyos. Sabi sa verse 69, muli ito ay pag-alala ni Zechariah sa pangakong pagliligtas sa kanila. Has raised up a horn of salvation. Ano kaya ibig sabihin nito? Ito actually ay makikita din natin sa Psalm 148 verse 14. Sabi po doon, He has raised up a horn for His people, praise for all His saints, for the people of Israel who are near to Him, praise the Lord. Sabi nga ni Philip Ryken regarding horn of salvation, and I quote, horns are often used as a symbol of an animal's power and strength. Horns are an animal's business end, so to speak. And in a similar way, the Messiah is the business end of God's saving plan. With the coming of Christ, He was tossing the mighty horn of His salvation. So yung horn of salvation, dito na. Ito na, gagawin na ng ating Panginoon yung kanyang plano. Ito na yung horn of salvation. Ito na ang Diyos, dala niya ang horn of salvation para sa bayan ni David. Muli ito ay pagpapaalala sa lahat na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa mundo, kundi tanging sa Diyos lamang. Hindi sa mabubuting gawa ninyo. Hindi porket nandito kayo sa church, iligtas na kayo, o nagsabi kayo na Christian kayo, sigurado na kayong ligtas. Hindi po yun. Ang kaligtasan ng isang mananampalataya, ang kasiguruhan natin ay ang pagkilala unang-una na ang kaligtasan ay sa Kanya nanggagaling. Kasi ang pananaw ng mundo, may nagawa ako, kaya ako dapat maligtas. Naging mabuti ako, dapat akong iligtas. Hindi ako katulad ng mga taong masasama o mga taong nasa kulungan ngayon, mas mabuti ako sa kanila, dapat akong iligtas ng Diyos. Hindi po. Hindi ganon. Darating ang tagapagligtas at magliligtas sa atin dahil ang kaligtasan natin ay hindi manggagaling sa ating mga sarili. Ito'y galing sa ating Panginoong Diyos at ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya nga sa tinatawag na Messiah. Siya yung ipinangakong tagapagligtas ng mga taong makasalanan. Kaya nga mahalaga na makita natin ito. Si Zechariah puno siya ng pagpupuri. Andito na, ililigtas na tayo ng Panginoon. Kasi may pangako siya, may darating. Andito na, sinisimulan na ng ating Panginoon yung kanyang pangako kay David. Ito, nakikita na natin ang lahat ng ito. Muli, ito'y makikita natin sa buong Song of Salvation niya. Then, verse 70 to 72, ito ay pagpapaalala ni Zechariah na ang mga pangako na binigay ng Diyos, parang mali yung Tagalog ko dito. Mga pangako na binigay ng Diyos noon pa sa mga propeta. May pangako ang Diyos na naihayag sa kanila, sa mga propeta noon na darating ang araw ng kaligtasan. So, ina-anticipate po nila yung bagay na ito, na sila ay ililigtas sa kanilang mga kaaway at sa lahat ng mga may galit sa kanila. Verse 72, ito na ngayon ang pagtupad ng Diyos sa kanilang covenant o sa kanyang pangako sa mga nauna sa kanila. To show the mercy promised to all our fathers and to remember His holy covenant. So ang unang pagtupad ng covenant ng Diyos kay David, ito ang tuon niya na kanyang binibigyang importansya sa kanyang Benedictus. Fulfillment of the covenant of David. Siguro ang thinking niya maaring physical dahil enemies, pero basta't alam niya na darating yung redemption ng ating Panginoon. Verse 73 to 75, itutuon naman ni Zechariah ang covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sabi doon sa verse 73 to 75, the oath that He swore to our father Abraham to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, so ganun din, okay, might serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all our days. Ito po ay pag-alala ni Zechariah sa pangako ng Diyos kay Abraham na ibinigay sa Genesis chapter 22, verse 16 to 18. Sabi doon, and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son. Siguro naalala niya iaalay niya yung kanyang anak, okay? At nakita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang pananampalataya.
Sabi doon dito ng Panginoon, have done this and have not withheld your son, your only son. I will surely bless you, and I will surely multiply your offsprings as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies. And in your offspring shall all the nation of the earth be blessed because you have obeyed my voice. So yung pagpupuri ni Zechariah ay pagpupuri sa katapatan muli ng ating Diyos sa kanyang pagpapaalala sa kanila, dumaan man ang maraming taon, ang Diyos ngayon tumutupad sa pangako niya kay Abraham. Pangako na noon pa niya ibinigay, ngayon nasasaksihan na nila ito. In application, so muli ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Ikaw nga din ba ay puno ng pagpupuri sa Diyos sa bawat pangako na kanyang tinutupad? Nagpupuri ka lang ba sa Diyos dahil in some way, dahil nabili ko na ang gusto ko? O kaya nakuha ko na yung gusto ko sa buhay? Kasi minsan ganun ang tao eh. Di ba napapansin niyo yung sa sarili niyo? Parang kapag meron kayong gusto, tapos nakuha nyo, ay bless, binibless ako ni God, napakabuti ng Panginoon. Pero kapag mga bagay na pagpapaalala, na ang Diyos ay tapat at mabuti sa atin in terms of, alam mo yun, yung kanyang covenant sa atin, ng kanyang karakter, hindi natin naiisip. Di ba? Kunyari, itong buong araw na ito, sa buong araw, bago ka matulog mamayang gabi, hindi nyo ba nakita na ang Diyos ay naging merciful sa'yo for the whole day? Hindi mo ba nakita na ang Diyos ay naging faithful sa'yo the whole day? Na ang Diyos, alam mo, naging tapat siya sa atin at hindi niya tayo pinabayaan. Andiyan ang ating Panginoon, patuloy siya na naggagabay, nag-iingat sa atin. Kahit na nga sabihin natin na tayo ay nagkakasala, inaalaw ni God yun at blessing na makita natin yung kasalanan natin upang hindi tayo magpatuloy sa kasalanan na yun, hindi tayo maging bulag sa kasalanan na yun. Isn't that an opportunity for us to thank the Lord and praise God? Na, o nga Lord, no, buti pinakita niyong kasalanan yung nagawa ko kanina sa aking katabi sa jeep. Siniko ko siya eh, sa mukha dahil ang sikip-sikip. Alam mo yun, yung parang, pero pinakita sa ni God, na kasalanan yun, faithfulness ni God yun. Kasi yung ibang mga tao, alam niyo ba mga unbelievers, they don't see sin as sin. Pero tayo mga Christian, dahil mahal tayo ng Panginoon, inaalaw niya yung situation na yun, na makita natin at magkaroon tayo ng response ng may takot. Magkaroon tayo ng response na makilala ang holiness ng Panginoon na, oh nga Lord, no, kasalanan po yung nagawa ko, salamat pinakita niyo sa akin ito. At salamat Panginoon Ama, ako ngayon, sabi ninyo sa 1 John 1:9, if I confess my sin, ako po'y papatawarin ninyo at dilinisin ninyo. Lord, I confess, forgive me sa aking nagawa, forgive me sa aking kayabangan, forgive me kung ano man yung nagawa niyong kasalanan, and then praise God. Why? Because if we confess, we will be forgiven. Kaya nga, hindi lamang po yung mga natatanggap natin, hindi lang yung promotion, hindi lang, magaganda lahat ng mga bagay na ito, hindi po masama yun, blessing po yun ng ating Panginoon. Pero yung pagpapakita ng Panginoon sa atin, ng kanyang karakter, ng kanyang kabutihan sa atin, do you acknowledge that and do you praise God? At noon, mahalaga po na makita po natin ang katotohanan na ito. Dahil ang mangyayari lamang sa atin, kung nagpapasalamat lamang tayo doon sa mga bagay na natatanggap natin, parang ginagawa lang natin si God na parang genie. Iba po tayo mga mananampalataya, we have the mind of Christ. Ang pag-iisip natin ay hindi makamundo, hindi lamang sa mga bagay na nakikita natin, kundi mga bagay na hindi nakikita ng mundo, at ito ang makita ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating lahat. At lalo na sa ating panahon ngayon, kilala na natin si Kristo Jesus. Si Zechariah, hindi niya pa na-meet si Jesus Christ. Tayo nabasa na natin ang buong buhay ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin ang kagandahan, ang kanyang sacrifice upang ang isang taong makasalanan ay mapatawad kung tayo ay tunay na mananampalataya lamang sa kanya. Kaya nga dito makikita natin, si Zechariah, nakatuon siya kung sino ang Diyos, sa pangako ng Diyos, nakatuon siya sa karakter ng Diyos, pagpupuri dahil napapaalalahanan siya kung sino ang ating Panginoon at kung ano ang kanyang salita. Siguro bigyan ko lang kayo ng example, Philippians 4:6-7. Sabi doon, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi nyo ba alam, pagka nagwo-worry kayo, and then you go to God, you hold on to His promises, sabi doon, do not be anxious about anything, pray. Di ba, tayo mananampalataya, taga lang, Lord, hindi po dapat ako na-anxious, Lord, help me to pray. Help me to pray. Ako nung Thursday, ano bang ano yun? Basta isang madaling araw gumising ako kasi yung requirement ko, kailangan ko matapos na. And siyempre magkaiba yung oras natin, delayed yung US. So kung ang requirement ko Wednesday evening sa kanila, Thursday morning sa atin yon. So Thursday early morning, hindi ko pa natatapos yung assignment ko kasi nalilito ako kung paano gawin. Hindi ko talaga alam. At na-stress na ako. Alam mo yun? Sila at that moment, so kung kunyari 11 ngayon, 10 o'clock ng gabi doon. So 3 AM sa atin ng umaga at 2 PM ng hapon doon. Okay? So 3 AM nagising na ako, nai-stress ako. Pray ako ng pray, Lord, wag po ako ma-stress. Tulungan po ninyo ako. Ayoko po talaga ma-stress. Binigay niyo tong Midwestern sa akin, alam ko naman kayo din ang magsu-sustain sa akin. So na-stress lalo ako dahil gusto kong tanungin yung professor ko, hindi ko mahanap yung email. Di hanap ako ng hanap. Naisip ko i-message yung advisor ko, hindi sumagot. Naisip ko i-message ngayon yung isang nag-message sa akin na may mga nagme-message sa akin, tinanong ko yun, tapos sumagot sila. Pero before pa sila sumagot, binigay na kagad sa akin ni God yung email. At nag-email kagad ako doon sa professor ko kasi hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung sagutan, hindi ko naintindihan yung question niya. So naghingi ako ng tulong sa kanya. And then praise God, sumagot kagad yung professor ko. And then okay, na-gets ko na. And then from that time on, yun nga alam mo yun, you are anxious, do not be, pray and trust the Lord. Submit to Him. Tayo po, hindi po tayo dapat mapangunahan ng, alam mo yun, ng worry sa ating buhay. And with that, actually, punong-puno po ako ng pagpapasalamat sa Diyos. Parang, Lord, na-waste ko nga yung ilang minutes ko of worrying. Hindi naman dapat, kundi dapat ako'y nagtitiwala lamang sa iyo. So in that situations, hindi po ito something na parang may natanggap ako, nabili ko ito. Yung pagpupuring ito ay dahil sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Another example is Philippians 4:19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. He will supply everything. Okay? Not wants, needs, not a genie in the sky ang ating Panginoong Diyos. Okay? He will supply that all that is needed. He will supply. Which means tayo po ay hindi pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kailan kayo pinabayaan ng Diyos? Marami po ako na-experience in life, marami akong kakilala in life na poor, pero tinatanong ko sila, actually, especially when I was in Albay for 4 years, tatanungin ko sila, ito mga poor people ito, yung bahay nila, lupa lang yung sahig, barong-barong lang sila. Kapag tatanungin sila, kailan kayo pinabayaan ng Panginoon? Hindi daw, kahit kailan. Kailan kayo ginutom? Tanungin ko sila. Kahit kailan po, Pastor, hindi. 5 beses pa nga kami kumakain araw-araw. Ang dami naman nun. So 2 breakfast, 2 dinner. Hindi. Kumbaga, full supply. Hindi pagkain na alam mo yon na magarbo, pero they are able to eat. The Lord will supply everything. Kaya hindi natin kailangan mag-alala, kundi syempre hindi naman pwedeng nasa bahay lang kayo, the Lord will supply. Upo lang ako, Lord, that's sin. You work. You be diligent. Dahil may panawagan, ang lazy, kasalanan ito sa harapan ng ating Panginoon. So, what you are to do is just work, trust the Lord, and He will provide. Yun lamang yan At mahalaga na makita po natin yun. With that, anong kasunod noon? Dapat pupuri. Lord, thank you, hindi mo ako pinapabayaan. Not only that, siguro maganda din na makita natin na magkaroon po tayo ng pagpupuri sa Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng joy in obedience. Sabi sa John 15:10-11, if you keep my covenants, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Ang ganda, no? Pag tayo daw mag-o-obey,
Joy. And our joy will not just be joy, my joy will be full. Alam mo yon, puno ka ng kagalakan because of obedience. Kaya alam mo kung bakit nakikita mo maraming mga mananampalataya, bakit ang lungkot? Because of disobedience. If you disobey God, there will be no joy. I tell you. Maliban na lang hindi ka talaga Christian. 'Di ba? Kung disobedient ka, hindi ka Christian, eh wala ka talaga. Kahit na mag-obey ka pa kung wala ka kay Christ, then there will be no joy at all. But for us Christians, may pangako po ang ating Panginoon. And with that, every day na nakaka-experience kayo ng joy kay God, do you worship Him? Do you praise Him? Alam mo, ang dami-daming pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin na makita ang kabutihan niya, allowing us Christians to receive the grace of God, to obey Him. Opportunities, di ba bago man dumating yung temptation, meron kaagad tulong ang ating Panginoon dahil pinangako niya in every temptation, He will give us a way para malayuan ito. And if we obey, do you just neglect God by giving us grace to turn away from those sins? In obedience, there's always joy. And with that should come praise and worship sa ating Panginoon. Kaya nga dito si Zechariah, hindi po kakaiba na siya po ay mapuno ng pagpupuri sa ating Panginoon dahil kinikilala niya kung sino ang Diyos. May pagpupuri at pagpapasalamat ba kayo sa Diyos na sa biyaya niya, nakikita ninyo ang pagtupad niya sa kanyang pangako? Sa pagsunod sa Diyos, may pangakong kagalakan, kagalakan na hindi katulad ng kasayahan ng mundo, kundi kagalakan na naguugat sa puso natin na ating kinikilala ang kanyang kabutihan at biyaya sa na ating magawa ang kanyang kalooban para atin siyang maluwalhati. Next, a blessing for His Son. So nakita na natin. So I hope nakita nyo yung Benedictus na ito, yung first part. Ito ay pagpupuri ni Zechariah sa pagtupad ng mga ng covenant ng ating Panginoong Diyos kay David, kay Abraham at sa atin. And then a blessing for his son. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation to His people in the forgiveness of their sins because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Una, Zechariah blessed God for His visitation of His salvation. Ngayon naman si Zechariah blessed his newborn son. Kaya sabi niya, and you, child, will be called the prophet of the Most High. Ito ay paghayag na siya ay tunay ng nananampalataya sa pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya ni Angel Gabriel, na ito na ang anak niya na siyang maghahanda ng pagdating ng ating tagapagligtas. Kung si Jesus sabi sa verse 32, will be great and will be called the Son of the Most High, si John naman dito sa verse 36, will be called the Prophet of the Most High. Kaya naman alam nila ang magiging tuon ni John sa kanyang ministry, ang mauna at ihanda ang pagdating ni Jesus. Hindi lamang iyon, isa pang panawagan ni John ay ang maghatid ng katotohanan patungkol sa kaligtasan at ito ay ang makatanggap ng kapatawaran tayong lahat sa ating mga kasalanan. Hindi kaligtasan sa Rome, na pananaw actually before ng mga Hudyo, kundi kaligtasan sa kasalanan. Kaya naman sa Mark 1 verse 4, yung message ni John the Baptist ay malinaw. John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So pagtupad po ito ni John the Baptist sa kanyang panawagan bilang isang tagapaghanda ng pagdating ng Panginoon. Makatapos sabihin ni Zechariah ang magiging ministry ng kanyang anak, muli siyang bumalik sa karakter ng Diyos. Dahil daw sa mercy ng Diyos sa kanyang mayamang awa, kanyang ipagkakaloob ang liwanag sa pagdating ng kanyang anak. Si Jesus na siyang liwanag ay darating para ang mga nasa kadiliman ay magkaroon ng pag-asa sa Kanya at tulungan ang mga taong nahiwalay sa Diyos na makalakad pabalik sa Kanya upang sila ay makatanggap ng kapayapaan sa ating Diyos na banal. Nakita ni Zechariah ang lahat ng biyayang ito sa tulong ng banal na Espiritu. Siya ay naghayag ng papuri sa kagandahan ng kadakilaan ng pagtupad ng pangako ng Diyos sa kaligtasan nilang lahat. Ito ay pagpupuri sa kaligtasang pangako ng Diyos sa atin, na narito na, tinupad na ng Diyos ang pangako niya,
darating ang Mesaya at nawa ang lahat ay maging handa sa kanyang pagdating. Nakilalanin siya na anak ng Diyos, na siya lamang ang tanging pag-asa ng tao para maligtas. And lastly, verse 80, the preparation. And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance. For sure, si Zechariah ay naging mabuting ama. For sure, siya ay nagturo kay John nung baby pa lamang, nung maliit pa lamang, na makilala niya ang ating Panginoong Diyos at makilala niya ang darating na Messiah na ipinangako sa kanila. Lumaki si John nang may takot at pagkilala sa Diyos. Namuhay siya na hinanda ng Diyos para sa kanyang panawagan. Hindi siya yung parang, okay, andyan yung anak ko, bahala na siya, si God nang bahala sa kanya. Siyempre may training ito. Kaya hindi ito nasusulat sa Bible, pero example na lamang po, si Paul, kanino niya natutunan? Si Timothy, kanino niya natutunan? Yung kanyang, yung salita ng Panginoon mula sa kanyang grandmother at sa kanyang mother. So ibig sabihin, from small pa lamang siya na bata, meron pong pagtuturo at lalo na po si Zechariah, siya ay isang priest. Okay? Sa kanyang paglaki, si John the Baptist, siya ay nahiwalay sa tao, namuhay in the wilderness at sa tamang oras, kanyang hinayag na ang pagdating ng Mesaya. Ang panawagan niya ay magsisi ang lahat sa kanilang kasalanan upang kayo ay makatanggap ng kapatawaran. Ito ay paghahanda na makita nila ang tunay na problema. Yung pagdating ni Jesus Christ, bakit ito yung panawagan? Kasi dumating si Jesus Christ para mamatay sa ating mga kasalanan. Ito ang kanilang, makita nila ang kanilang tunay na problema, ang kanilang pagiging makasalanan. In ending, ikaw nga ba ay nanampalataya na kay Jesus? Ikaw nga ba sa iyong pagkilala kay Jesus, nakita mo ba ang iyong pagiging makasalanan? Kasi may panawagan si John the Baptist, repent for the forgiveness of your sins. At ang tangi mong pag-asa ay si Jesus lamang. Ikaw ba ay nagsisi na sa iyong mga kasalanan upang iyong matanggap din ang kapatawaran ni Jesus at ang buhay na walang hanggan? Aking dalangin, tunay nga kayong manampalataya kay Jesus at tunay na kayo'y magsisi sa inyong mga kasalanan. At ang kasiguruhan nito ay ang pagbabagong hatid ng ating Panginoon sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa inyong buhay, na kayo ngayon ay tunay na mamumuhay para sa Panginoong Hesus at patuloy na tumatalikod sa kasalanan at sumusunod sa kalooban lamang ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, once again, thank you for allowing us to gather, to listen to your word, to be reminded of your faithfulness, of your love, to be reminded that we are here to worship you, to respond, O God, sa inyo pong karakter, sa inyo pong kabutihan sa amin. Lord, nawa ito ang aming maging buhay, na sa bawat araw, tunay nga po kami na meron ding song of praise, meron pong pagpupuri sa iyo. Sa oras na kami po ay nananalangin, sa oras na kami po ay kasama kayo. At nawa, Panginoon Ama, ito po ang patuloy po na maging tugon ng aming mga puso. Ang tunay na kilalanin ka na Diyos, sambahin ka at luwalhatian ka sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and thank you very much po.